Doon kasi nagkakilala ang kanyang inang Pilipina na si Fatima at ang kanyang amang Moroccan businessman na si Samier. Nag-meet sila ng mom ko doon. So yung mom ko was a bartender and also nag-waitress and then nagkailaban. So doon na tumira yung nanay ko at nagkaroon sila ng 3 anak, which is yung ate ko, kuya ko, tapos ako. Sobrang maganda yung buhay namin doon. Tapos malaking bahay, malaking room. Unfortunately, hindi po sila Naghiwalay sila. Yes, yung nanay ko ayaw naman ng toxic na environment para sa amin. Ayaw niya nakikita namin sila nag-aaway. So umalis siya, buntis siya, Timona. Si Fatima umuwi ng Pilipinas habang sina Ivana at ang kanyang 2 kapatid na iwan sa poder ng kanilang ama. Nagdala na siya ng girlfriend na bagets. So ako hindi ko matanggap. Ano to, papalit mo yung nanay ko? Sabi ko, no one's gonna replace my mom. So sabi ko sa tatay ko, I will follow my mother. Sa Pilipinas? Opo. Kaya umuwi ka dito? Opo, 6 or 5 years old, lumipad po ako mag-isa. Wow. Yes, sabi ng tatay ko, hindi kita mahahatid kasi ang dami niyang trabaho. Wala sa mga kapatid ko may gusto pumunta ng Pilipinas. Nalagyan ako ng pera sa bulsa ko. Huwag mo gagalawin yan ha. Pagdating sa Pilipinas, nanay mo kukuha. Wow, sabi ko, delivery girl. Edi sakay na ako ng airplane, tapos pagdating doon, nakita ko ni mama ko. Nag-taxi nga kami, papunta na doon sa bahay. Gulat po talaga. Pagkakita ko po ng bahay, promise po, wala kaming ref. Hindi kami kasya doon sa bedroom po. Kasi 3 kami. Ako, si Mona, tapos si mama ko. Tapos kailangan naka-curve yung paa kasi maliit lang po yung room. So, shocked na shocked ka? Opo, tsaka nakakita ko ng ipis, dagang, malaking ganun. Kasi nasa tabi kami ng kanal. Nagliliparan pa, Ma'am Jessica, yung mga ipis. Tapos sabi ko, ayaw ko na dito, Ma. Kasi nasanay ka sa engranding buhay sa Bahrain, umuwi ka dito sa Pilipinas, ganun pala ang buhay ng Tapos sabi ko sa mama ko talaga, Mama, iniwan mo kami para dito? Bakit? Tapos sabi niya, mas masaya ako dito. Hindi talaga siya about sa pera. Sabi niya, kung sa pera lang, edi sana nagtyaga ako doon. Sana tiniis ko lahat ng mga sakit. Pero it's not about the money. Sometimes, ang happiness, hindi nabibili ng pera. Tapos yung mama ko sabi niya, maglaro ka sa kalye. Ha? Hindi ako marunong makipaglaro sa kalye kasi doon sa Bahrain, school lang, school, bahay. So paglabas ko, may mga nagtatakbuhan ng mga bata. Tapos ganun lang ako, Mama, hindi ako marunong paano English speaking pa. Sabi ng mga, ano sinasabi mo? Arte mo naman. Sabi ko, I don't understand you guys. Ganun mga arte. Englishera ka. English, hindi ako marunong Tagalog. Yung isang bata, katakbo niya, arte-arte sa akin, tinusok yung tenga ko. So nabutas siya, ganyan. Sabi ko, dugong-dugo, ay di nanay ko, inatakin naman. Hay ka naman punta tayo ospital. As time went by, dahan-dahan. Nagkaroon ako ng maraming friends. Tapos sabi ko sa mga kapatid ko, uy, ang ganda dito, paradise. Ang ganda ng buhay mo, Ivana. Opo. Pwedeng gawing teleserye Nako. o pelikula. Pero nakapag-adapt ka. Yes, at mas na-enjoy ko siya. Ayoko na din bumalik ng Bahrain. Pero sabi ko, susunduin ko yung kuya ko at ate ko para ma-experience sila yung ganda dito. Balik sila sa akin pagdating, paradise! Nangyari! Sabi ko, guys, experience nyo. Try nyo na siya ng ilang taon. Hanggang lahat po kami hindi na muwi. Nag-enjoy na po talaga kami dito. Mula nung piniling mamuhay ng mag-iina dito sa Pilipinas, ang kanilang daddy Samier na iwang mag-isa sa Bahrain. Wala kang hinanakit sa tatay. Wala po. Yun po ang tinuturo sa akin ng nanay ko. Kahit po hindi po sila okay, huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa magulang mo. Dapat magpasalamat ka kasi nandito ka sa mundo dahil sa kanya. He passed away 2018, tama? Apo. Na-witness mo ba yung last few moments ng daddy mo, ng papa mo? He called me nung morning, sabi niya nandito ako sa Subic, can you come? Tapos sabi ko, sige po. Sabi ko sa pamilya ko, tara punta na natin si dad. Kasi hindi namin alam na super critical yung nangyari. And then, nung mga 5 p.m., sabi ko, guys, parang iba yung pakiramdam ko. Pwede ba ngayon na tayo pumunta? So, on the way na ako. Yung dad ko po kasi napaka-strict. He's very conservative. Nagsisexy-sexy na ako. Kaya, natatakot din ako kasi ayoko naman ma-disappoint siya sa akin. Tapos umupo siya. Sabi niya, I'm proud of you, Mariam. Sabi Tapos niya, nakita ko, nakasave sa phone niya yung mga scenes ko kahit hindi siya nakakaintindi. Tapos pinapakita niya sa mga kaibigan niya, that's my daughter. Picture kami, tapos magang matawa kasi feeling ko, he's not okay. Sabi ko, lipat na kita na ospital. So, nagre-ready kami ng ambulance para dalhin siya sa ospital sa Manila. Wala na. he passed away. Opo. And they tried to revive him, wala na po eh. Heart attack daw. Opo. So, heart attack na po siya nung morning, pero sabi po ng mga doktor, inantay ka talaga niya. Lumaban siya kasi wala siyang vitals na pala, parang wala siyang BP, pero nag-aantay lang daw siya. So, kaya po nagulat ako, bakit ako? Pero ang maganda doon, Ivana, nasabi niya na proud siya sa'yo. Yeah, yun lang, okay na po. Talaga? I love you, Dad! Thanks for raising me and for making me, alam naman ni Dad. O yung tanong ko kanina, totoo bang pinamanahan ka ng limpak-limpak na salapi? Alam mo, Ma'am Jessica, hindi po ako favorite ng tatay ko. Kahit nung lumalaki po ako, ang paborito niya ang ate ko. Kaya nagulat din po ako kung bakit niya pinangalan sa akin. Ang alin? Ang mga properties at ang mga naiwan niya. Wow, anong properties yun? Nako, ma'am, hindi po sa akin yun. Sa pamilya po yun. Okay. So, ito yung labas ng bahay. Ayan, so ayan ang itsura niya. But let's say you were very well provided for, tama ba? Tsaka hindi po siya nagkaroon ng ibang pamilya or anak sa iba. So talagang lahat napunta talaga sa family namin, which is akala ko, kinalimutan niya kami. Kasi hindi na ako nag-expect eh. Sa akin, magtatrabaho ako, mag-iipon ako ng sarili ko, yun po yung nasa mindset ko na. Kahit hindi mo na kailangan magtrabaho. Kailangan pa rin po. Work is life. Sa bagay. Opo. Tsaka iba yung sarili sarili mong ipon at mo. sarili mong kita sa trabaho.